Breaking news! Kalalabas lang po ng Supreme Court, Sen, nagpa-press con po ang tagapagsalita ng Korte Suprema. At inilabas na ang desisyon dun sa kine-questioning constitutionality ng impeachment complaint na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Iisa-isahin natin kasi ito ay wala pa mismo yung papel ng desisyon, pero ipinaliwanag na nung tagapagsalita ng Korte Suprema, si Attorney Camille Ting. Yan. Number one, Senator Dante Marcoleta, eto po, Your Honor. Una, the articles of impeachment against VP Sara Duterte is barred by the one-year rule. Nako. According to Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting. Bagyo talaga. Oho. Bagyo. Ito pa, kadugtong. The Senate could not acquire jurisdiction over impeachment proceedings. Nako. Yun pa, mas matindi. Oh. Bagyo. Pero kahit na bagyo yan, napursi na natin yan. Bagay, opo. Kung sila yung mga suki natin, Sen. Nakita na natin, sabi natin, ayan na, pumasok na sa area of Philippine, ano yan? Area of responsibility ng ating bansa. Alam natin nakikita natin yung kung saan papunta kasi, lalong-lalo na nung ang Korte Suprema kamakailan ay naglabas ng sariling order, nire-require ang dalawang kapulungan ng Kongreso na isumite yung mga ilang impormasyon na kanilang gustong makita upang mapagpasyahan nila yung dalawang petisyon na umabot sa kanila. Doon pa lang sinabi na natin, nakikita na natin kung saan ang direksyon na tinatahak ng Korte Suprema. Okay. Na kung tawagin na ay bagyo. Di ba? So, bagyong SC. Bagyong Supreme Court. At talaga pong todo ang signal nito, Sen, dahil sabi ni Attorney Ting, ang desisyon ng Supreme Court ay immediately executory at ito isang unanimous decision. Ano po bang ibig sabihin nun, Sen? Pagka unanimous decision, ang ginawang pagpapasya ng Supreme Court unbank. Wala ka ng kapag-apag-asa na mag-MR ka man lang. Ganon. Paano ka mag-MR unanimous? Zero pa lang. Wala man lang ano. Sino ang papansin sa'yo? Sinong, kahit isang kaluluwa doon sa Supreme Court, ang magbibigay sa'yo ng konting panahon na maaaring pagbigyan ka. Sige nga, basahin ko kung ano yung MR mo. Baka sakaling may makita nga ako riyan. Wala Isinara na po ang lahat ng mga pagkakataon para ikaw man lang ay humingi ng motion for reconsideration. Tsaka immediately executory. Wala nang MR yan. Wala nang appeal yan. Yun pala yung immediately, walang forthwith. Kundi agad-agad, dapat ipagtapat pala yan. Ang liwanag naman kasi kagaya ng binabanggit natin, doon sa una pa lang na mga pagtalakay natin dyan, wala talagang, alam mo, ito maaring magdamdam yung ibang makakarinig, lalong-lalo na yung mga kasamahan ko sa House of Representatives dati. Opo. Pero pwede nating ipaghalimbawa yan sa nagsaing ng kanin din. Okay. Nagluto. Isip-isipin mo, hilaw naman yung kanin. Ganon? Paano mong ipakakain sa Senado yun? Di ba? Hindi ka makakakain kung yung kanin ay hilaw din. Halos halos bigas pa makakain mo ba yun? Ang gusto kasi pikit mata yung kakainin Hindi, kaya nga sinabi ko na sa iyo nun. Kung matutuloy, sinasabi ko nga Ang totoo niyan, yung unang tatlong impeachment complaints, hindi lang hilaw panis Bakit ka mo? Ganun ba? Kala mo yung pinatagal. Nabinbin Kapag binilang mo yung araw ng pagkakabinbin dyan, hindi siya bababa sa 20 araw. Subukan mo ang isang niluto. Ay itago mo, hindi sa refrigerator. Ilagay mo lang dyan sa cabinet, pero hindi refrigerator. 20 araw. Alis dalawang mangyayari, kinain ng daga, o napanis. Napanis po. Paano mo idadali sa Senado ngayon?
Nag-ano pa naglululundag pa nung pumunta eh. Yun na nga po. Forthwith. Opo. Isip-isipin mo. Ayan, nakita tuloy ng Korte Suprema. Unconstitutional eh. Isipin mo, yung tatlo, hindi nila isinalang. Nilagay sa cabinet, napanis, o pagkatapos gagawa ng pangalawa raw at diniretso sa Senado. Aha. O sabi ng Korte Suprema, that's in violation of the one-year rule ban. O hindi po pwede yun. Dapat kung ikaw, dapat yung pang-apat, kasi ituturing mong pangalawa ito eh. Opo. Yung pang-apat halos naging pangalawa lang dahil yung unang tatlo, isa lang yun, pinatay. Ngayon, kung gusto mong mag-file ka sa February 5 o February 6, 2026. Kasi ng pang isang taon. Isang taon eh. Hindi ang ginawa mo, pinatay mo yung unang tatlo. Pagkatapos, nung pumitada yung Pebrero 2025, Opo. bigla mong tinransmit sa Senate. So, nahalata tuloy. Sen, babasahin ko na para Basahin mo. makumpleta ko na yung detalye Sige. at magkaroon tayo ng buong konteksto. Ang sabi pa ni Ting, bukod sa unanimous decision, ang inilabas na pagpapasyang ito, Ting said the first 3 complaints were deemed terminated or dismissed and no other impeachment complaint may be entertained before February 6, 2026. Nakita mo. The High Tribunal's ruling does not bar the refiling of the complaints after a year or in February 2026. Ting said that apart from 1-year ban, the Supreme Court en banc also found the impeachment complaint against VP Sara Duterte to be violative of her right to due process as enshrined in the Bill of Rights of the Constitution. At dahil po ito ay running story to Jen, may mga lumalabas pang mga detalye. Meron pala sa keynote Sen na mga parte ng desisyon. Ito ang isa. Doon sa taas. Ting quoting a portion of the Supreme Court en banc's unanimous decision declaring the impeachment complaint versus VP Sara Duterte unconstitutional. Ito yung quote. Our fundamental law is clear. The end does not justify the means. Ito pa po yung isang quote. There is a right way to do the right things at the right time. This is what the rule of just law means. This is what the fairness or due process of law means even for impeachment. Tama naman yun eh. Alam mo kung saan kinuha yan kahit di pa natin nababasa yung kabuuan ng desisyon ng Korte Suprema. Nakalagay sa mismong tuntunin ng Rules of Procedure in Impeachment Proceedings sa House of Representatives, lahat ng impeachment complaints na ipapile, maging ito ay galing sa pribadong tao o kaya mismo na sa mga miyembro ng House of Representatives o kaya ito'y pinirmahan ng hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng miyembro ng House of Representatives, kinakailangan i-repair mo sa Committee on Justice. Yun ang tuntunin. O isip-isipin mo, umabot lamang doon sa tinatawag nilang 10-session day. Hindi totoo yun, Jen, Nelson. Sa totoo lang, kapag ako talagang nakahanda tayo, sinasabi ko naman sa inyo, kung yan ay natuloy halimbawa na pag-usapan sa Senado, unang-unang pagkakamali nila, Jen, Opo. yung unang complaint ay i-file at in-endorse at ito'y tinanggap ng opisina ng Secretary General December 2. Tandaan nyo, ha? Okay, December 2. December 2, 2024. Opo. Ang December 2 ay araw ng Lunes. First session day. Opo. Pero sa numero ng session, ito ay session number 26. December 2. Ngayon, yung unang complaint na yon ay na-file nung isang grupo alas 4:30 ng hapon, December 2. Okay. Ngayon, ano ang hinahanap sa tuntunin sa House of Representatives? Kapag kayo na itinanggap mo, immediately i-repair mo sa Office of the Speaker. Ayun. Okay. So,
palagay ko walang nangyaring pagre-repair. Kasi kung talagang immediately, wala naman sinasabi ng paraan pagka i-repair mo. Pwede mong i-text si speaker. Pwede mo siyang tawagan. Pwede mo siyang puntahan na personal. Kasi ito bigla na lang dumating. December 2. Tapos 4:30, tinanggap ng opisina. Nelson, kung ikaw ang Secretary General, babasahin mo lang ba ngayon, tapos ilalagay mo sa opisina mo o tatawagan mo kaagad ang speaker? Siyempre, dapat tawagan nila ng speaker. Impeachment ito Opo. Ito ay isang paraan para tanggalin mo ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Pagkatapos, nakita mong ganyan, hindi mo man lang tatawagan ng pansin ang speaker, yun ang referral. Ayun. Paalam mo kaagad sa kanya. Yun ang inihingi. Sabi niya, immediately. Bakit wala sa order of business? Sasabihin nila, hindi po namin kaagad nailagay dyan kasi po yung order of business po, ginagawa namin ng maaga. Umaga pa lang. Ginagawa na namin yan kasi po magsisimula po yung session alas 13. Tinanggap ko po yan 4:30. Alas 4:30 ng hapon, hindi mo rin mapapangatpiranan yun. Bakit ka mo? Kasi, pangkaraniwan na sa amin, pag may biglang dumating na ganyan na napaka-importanting bagay at nirepair mo kagad sa opisina ng speaker. Speaker, sige, isama mo additional reference of business. Ayun, so pwede naman palang gawin yun. Pwede mo gawin yun. May kapabalian naman pala Ang totoo niyan, yung apat na yan, nung i-repair nila doon sa sinasabi nilang 10th session day, yun ang February 5. Wala siya doon sa order of business doon sa araw na yon. Kaya nga sinasabi ko, kung ito'y halimbawa umabot sa Senado, unang tanong ko sa kanila, hawak-hawak ko yung session number 36. Ito yung sinasabi niyong 10th session day. Kapag napatunayan ninyo na ito'y nakasulat dito, ibig sabihin, in-include nyo. Nandyan talaga, magre-resign ako as Senator of the Republic. Naku, mabigat. Okay? Kasi wala hawak ko na bakit ninyo pinangatwiranan ninyo na pati sasagot ng Solicitor General It was included in the order of business, sabi niya. Ito po yung aming katibayan, Annex A. Halimbawa, Annex A, Session number 36, Order of Business. Pagka tinignan mo, wala doon. Saan mo makikita? Sa journal. Sa journal number 36. Doon makikita kasi additional reference of business. Ayun pala Isipin yun. Balikan natin mo yung December 2. What is so spectacular about December 2? Pagka tiningnan mo, dalawang panukalang batas lang ang binasa on first reading. Dalawa lang. Hindi masyadong busy yung araw na yun. Yung December 2, pangkaraniwan, Jen. Monday yan. Lalo na yung nag-uumpisa kami yung mga ganito. Halos 100 ang babasa. Kaya mahaba yung session Yung December 2, balikan mo yun, reviewin mo. Dalawang panukalang batas lang ang binasa. Ilang minuto lang yun na babasahin mo. 3 resolutions, 2 panukalang batas. Pagkatapos lahat na communications, mga letters from different agencies, to the archives, to the archives, to the archives. Ibig ko sabihin, kapag tiningnan mo yung volume ng business na tatalakayin no December 2, 30 minutes tapos Bakit hindi nyo isinama na additional reference of business yung impeachment na tinanggap nyo at 4:30 samantalang yun ay isang napaka-importanting bagay? Doon pa lang. Pagkatapos sumagot yung Solicitor General. Inamin ba naman niya yung 3 kanyang ganon at saka yung pang-4 ay isinama namin sa order of business na pag tinignan mo wala. Ang totoong ginawa nila, considering that the fourth impeachment complaint signed by more than 1/3 of the members of the House of Representatives has been transmitted to Congress, the 3 earlier impeachment complaints have become moot and academic and they were sent to the archives. Alam mo ibig sabihin pinatay po namin. Pinatay nyo. Kaya nilagay sa archive. Kaya sabi ng Korte Suprema, pinatay ninyo. Ibig sabihin, yung pangalawa, hindi na pwede. You violated the 1-year ban rule.
Ayun. Simple. So yun pala yung binabanggit ng Korte Suprema Oo. na nalabag yung one-year ban rule ng impeachment complaint. Yes. Ayun, oho. Kasi kung yun ay nirepair ninyo sa Committee on Justice, may tumuloy na sana eh. Oho. Walang tumuloy na proceedings kasi walang ni-repair. Walang ni-repair sa Committee on Justice. Oho. Yun ang pinaka-ultimate na destination ng lahat ng impeachment complaints. Oho. Umabot lamang dun sa order of business eh. Pagkatapos in archives, nasaan ang pumunta sa Committee on Justice? Wala, kahit isa. Oho. Yun pala yun. Wala, unconstitutional. Bakit? Opo. Yung dalawang requirements doon, yung i-include mo sa order of business, nakasulat sa Constitution eh. Pagkatapos, in 3 session days thereafter, sabi niya, kapag lumabas nga sa order of business, i-repair mo naman sa Committee on Justice. Oho. Hindi nangyari yun. Yung 4, hindi dumating sa Committee on Justice. Wala sa rules yun eh. Bakit dinala mo sa archives, hindi doon sa Committee on Justice? Kaya pala unanimous yung desisyon ng Supreme Court. So, ano, ha? Mukhang hindi nahirapan. Mukhang walang pumanig ni isa man. Ni wala bang dissenting opinion? Hindi, pagka unanimous, ibig sabihin Unanimous lahat. eh. Talagang, ganun pala, no? Wala. Ganun ka grabe. Oho. Bakit sinabi na walang due process dyan? Kanina, nabanggit niya. Yes, opo. Ipaliwanag natin bakit walang due process. Bakit po? Hindi nga dumating sa Committee on Justice, doon mo kasi tatawagin ng Vice President para kahit papano, kung gusto niya mag-appear doon, magpaliwanag, o magbigay ng doon pa lang, sagutin niya, walang nangyari. Wala rin kasing gano'n, no? Ni isang pagdinig ata sa Committee on Justice, wala pong nangyari. Wala eh. Diniretso agad eh. Marami silang itinago doon sa kanilang tuntunin. Opo. Oh. Kung babasahin nila Section 2 nung kanilang Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, Section number 2, Opo. Initiation and Mode of Filings. Ang halimbawa ganon, Initiation of Impeachment Proceedings. Dalawang bagay lang, ipa-file mo and then referral to the Committee on Justice. Dalawa ang stages yan. I-file mo and then refer to the Committee on Justice. Lahat. Walang exempted doon. Kahit na ito'y galing sa private individual, galing sa member ng Congress, o kaya pinirmahan ng 1/3 o higit pa. Lahat ng ito nakalagay sa Section 2, i-repair mo sa Committee on Justice. Committee on Justice, ayun. Oh. Yung port complaint dumating, hindi, tinransmit ka niya. Opo, dinalagad sa Senado yun. Yun ang kanilang pag-aakala na kapag ka 1/3, ita-transmit mo. Samantalang kung basahin niya uli doon, ang sinabi lang, pagka 1/3 o higit pa, yung pagta-transmit doon, gayahin mo kanya yung approval ng isang bill. Yun lang naman ang sinasabi, yung kung paano mo ita-transmit. Pero walang sinasabi na hindi mo muna i-repair sa Committee on Justice. Ayun pala. Ngayon ko naunawaan, Nelson, Jen,